Good day, sir. For this video, I will tackle about I will discuss about the frequency distribution, and also I will give its mode, median, and mean. So, uh, I have the given row data. So, the first thing na ginawa ko po is in-arrange ko po siya into class limit or interval. So, first is mula po sa pinaka mataas na number until po sa pinaka lowest po. So, yung pinaka mataas po is 130, then ang pinaka lowest po is 10. So, second ko pong ginawa is kinuha ko po yung midpoint ng bawat class limit. For example po is 125 to 130. So, ang midpoint po ng dalawang number na to is 128. So on and so forth until po sa pinakababa. And then, yung raw data po na binigay is kinuha ko po kung ilan ang tally nila. Bali, sa 125 to 130 is dalawa po yung frequency niya. So, para makuha po yung frequency is first kunin niyo po muna yung tally ng bawat number. And then, ganun niyo po yung ginawa ko until sa pinakababa. Pagkatapos po, in-add ko po lahat ng frequency. So, the total of 60. And then, dito naman po sa cumulative frequency is so, kinuha ko lang po yung 60 dito. Tapos nilagay ko po dito sa pinakataas. Then, nag-minus po ako ng 2 from dito po sa frequency, which is equals to 58. Then, and then 58 minus 57, which is 56. So, ganun lang ginawa ko until sa last po. Then, sa cumulative frequency naman po, yung sa percent is, in-add ko po lang yung number dito, in-add ko lang po ng, bali, multiply ko lang po siya. So, 60 times 2 is 120 po. Ganun lang po yung ginawa ko sa, until din sa baba. Tapos po, dito sa, dito naman po sa cumulative frequency in descending order, in-add ko lang po siya from frequency dito. So, 2 plus 2 is equal to 4, and 4 plus 7 equals 11. Ano lang po yung ginawa ko until sa pinakababa. So, para malaman mo kung tama po yung result, is dapat magkapareho po sila ng kinalabasan o equal dito sa frequency at frequency in descending order. Then, pagkuha naman po sa percent is, in-add ko lang po siya. 2 plus 2 times 2 is 4, then ano lang po, until dapat din po yung equal ng cumulative frequency in descending order by percent is kapareha din sila dito sa ibaba ay sa pinakataas ng ascending order. And then sa relative, pagkuha naman po ng relative frequency is bali i-divide mo lang yung frequency dito sa frequency, then yung total po. Example po is 2 divide 60 times sa pagkuha naman po ng relative frequency is divide mo lang po yung frequency na una mo nakuha, then sa total po. Example is 2 divide 60, which is equals to 0.03. Ano lang gawin mo sa lahat ng number. And then, proceed naman tayo sa pagkuha ng mode. So, sa pagkuha po ng mode is, bali dito sa frequency po, kung ano po yung pinaka malaking number dito. So, ang frequency natin is 2, 2, 7, 10, 13, 8, 5, 4, 2, and 1. So, ang mode natin is yung 13. And then, so, pagkuha naman po ng median is, yung frequency natin, mula po sa frequency natin is 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, and 13. So, ang median natin is yung 5. Yung pinaka gitna natin na number, which is 5 po. And then,
Sa pagkuha naman po ng mean is may formula po. So, n which is yung median natin kanina, add ng 1, assuming tayo na mag-add ng 1. Then, divide natin siya into 2. So, ang nakuha natin median kanina is 5. 5 plus 2, I mean 1. Then, divide natin into 2, which is 5 plus 1 is 6. And then, divide 2, which is 3. So, yan po yung mean natin. So, yun lang po, sir. Maraming salamat.